Pwede na mag-start ako. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede na po tayo magpagsipasok at tayo magsisimula na sa ating panambahan sa umagang ito. Handa na ba ang lahat sa panambahan? Hindi, naantok pa tayo eh. Handa na ba ang lahat sa panambahan ngayong umaga? Sige. So, una sa lahat, magandang umaga sa atin. And masaya ako dahil after a long break, finally, God used the people around me to encourage me again dito sa harap ng worship. So, thank you and praise God for that. But then before we start, may question ako sa lahat. What's the most memorable part of your journey so far? Journey in life. Ano yung memorable part? Have you thought about it? Pag nag-reflect kayo, ano na yung most memorable part? Ang daming memorable, pero ano yung pinaka? And I would like to share my thoughts about it. I asked God multiple times na parang wala naman ako mas-share, Lord. Kasi I grew up in a Christian family. I grew up sa Sunday school. I grew up sa youth. And then, dahil kina-question ko yun, then God gave me a lot of tough challenges in life. So, part of growing up, maraming nangyari, syempre. And then, one day, nag-flashback kung ano yung importansya ng Christian family sa akin. Yung Bible stories na binibigay na share ng mama ko before I go to sleep. The Bible stories I'm hearing during Sunday school, the worship service, parang fellowship service namin with our youth, mga ka-youth ko na kasama ko na rin lumaki, lahat yung nag-flashback. And that is the reason why yung importansya ng fellowship sa araw na to. And then yun yung importansya binigay sa akin ni God. Kaya yung pagbalik sa harap ninyo lahat, sa ministry is very much important and the people around us who are praying for us. So I hope that this morning, as we sing our songs and praises to God, we lift up yung voices natin sa Kanya and magbigyan natin siya ng kapurihan at He will be glorified to all what we do. Now let's all stand up. And lahat ng mga maririnig natin, lahat ng mga gusto nating sabihin sa Kanya as we sing this first song. This is our family in this church. And now, let's lift up our voices to Him and praise Him.
worship hall, our congregation. As we continue to sing praises to Him, as we continue to worship Him, remember that how faithful He is sa life natin. Kung paano siya naging faithful sa akin, I wanted to also share that with you na, hold on, huwag kayong mangamba sa mga challenges. You have your brothers and sisters with you. We are one family, and God is faithful to all of us, and let's continue to worship Him. and we, your children, will continue to be faithful with you. Thank you in Jesus' name. Amen. Let's continue to worship Him. Let's shout and let's testify His love.
ating overall prayers. At tatawagin ko po si Brother Jason para po pangunahan tayo sa ating congregational prayer. Pwede na po muna tayo mga. Sige po, samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat po Lord sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo Panginoon. Tunay nga po na nakapangyarihan ka at nag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat, nagising po kami ng maayos at may lakas Panginoon upang magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo sa umagang ito, Lord. Salamat sa kabutihan mo na sa katapatan mo, sa biyaya mo Panginoon sa aming iglesia. Salamat sa patuloy na gabay at provision, Panginoon, at proteksyon sa bawat isa, sa bawat pamilya, Panginoon. Salamat sa mga manggagawa na patuloy mong inibigyan ng kasiglahan, Panginoon, upang gawin ang mga tungkulin na ibigay mo, Panginoon, para sa kanila. Lord, patuloy ka pong kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, lalo na po sa pakikinig namin ng salita mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga events na pwedeng mangyari, Panginoon, sa mga hinaharap, Panginoon. Dalangin namin ang baptism na gagawin dito sa Doña Carmen, Panginoon, sa susunod na linggo. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mangusap sa mga candidates. Pag-ingatan mo po, Panginoon, sila Soniel, si Miguel, si Kuya Michael, si Dailin, si Angel, dito po taga rito po sa Doña Carmen, Panginoon, maging sa batasan na sila Patrick, si Glenn at si Buddy. Lord, patuloy ka pong kumilos sa buhay nila. Gamitin mo po sila, Panginoon, upang maging instrumento at lumago, Panginoon, hindi lang dito sa iglesia, kundi maging sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, Panginoon, sa kanilang kapaligiran, Panginoon. Gamitin mo po sila upang maging huwaran ng iyong kabutihan, Panginoon. Lord, samahan mo rin po, Panginoon, ang Sunday School na ginaganap every first Sunday and third Sunday, Panginoon. Salamat sa mga teachers na patuloy mong ginagamit, Panginoon, at nagpapagal upang magpatuloy ito, Lord. At salamat din sa mga bata, Panginoon, na dumaaten, maging sa kanilang mga magulang na pinapayagan po sila na umaten sa gawain na ito, Panginoon. Mangusap ka po sa kanila, Panginoon, at gamitin mo ang mga bata na ito upang makilala rin ang kanilang pamilya, ang kabutihan mo, Lord, ang iyong kadakilaan. Dalangin din namin, Panginoon, sa umagang ito, ang leadership ng aming iglesia. Kumilos ka po, Panginoon, sa bawat council members, sa deacons, sa mga gawain na inatang mo para sa amin, Panginoon. Sa bawat desisyon, Panginoon, na aming kailangan pagbutuhan, pagdesisyonan, Panginoon, naway kalooban mo, Panginoon, ang palaging mangyari. Kung meron man pong mga problema, Panginoon, tulungan mo po kami na maresolba ito, Panginoon. Dalangin po namin ang preaching ministry sa pangunguna ni Kuya Ando, Lord. Ingatan mo po siya, gabayan mo po siya, Panginoon, sa paghahanda ng mga nabahagi ng linggo, Panginoon. Pwede po ang mga nag-preach at maghahanda, Panginoon, sa mga susunod na linggo. Ingatan mo po sila. Dalangin din namin, Panginoon, ang praise and worship ministry sa pangunguna ni Joanna. Gabay sa worship leader, Panginoon. Sa mga musicians, naway magkaroon ng karagdagang tagatugtog. Gamitin mo po, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan upang mahikayat ang mga kabataan, Panginoon, na mag-practice at maging instrumento din ng preaching ministry, Lord. Gayun din po, Lord, salamat sa youth ministry na patuloy na
patuloy mo pinag-iingatan, ginagabayan. Salamat kay Janina na ginagamit mo, O Lord, upang mamuna sa gawain na ito. Ingatan mo po sila sa kanilang mga gawain, sa mga youth hangout, mga fellowship, Panginoon. Akayin mo po sila, O Lord. Gamitin mo rin po, O Lord, si James as a speaker, Panginoon, sa gawain ngayong mamayang hapon, Panginoon, sa lugar ng Batasan. Naway magkaroon, O Lord, ng maayos, O Lord, na kaganapan sa mamayang hapon, O Lord. Ingatan po sila. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga evangelism ministry sa panguna ni Lem, na may makapagbahagi ng salita ng Diyos at makapag-disciple, O Lord. Maging huwara namin, Panginoon, ang aming tema sa buwan na ito. Be one, make one. Lord, lalo na po sa ngayong darating na buwan, Missions Month, dalangin po namin na kumilos ka, Panginoon, sa aming iglesia. Ikaw po ang gumabay sa evangelism ministry, O Lord, na palaganap ang salita mo. Hindi lang dito sa amin, in beyond, Panginoon, kumilos ka po. Dalangin din po namin ang Batasan Outreach. Gabayan mo po, O Lord, ang mga manggagawa doon. Ang Praise and Worship Ministry, with Sunday School at Youth Ministry, O Lord. Patuloy po nawa itong lumago, lalo na po ang mga kabataan, na maging instrumento po sila upang nahikayat, O Lord, ang buong pamilya at makakilala sila sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga misyonary. Kumilos ka po sa kanila, Panginoon, at patuloy mo silang gabayan sa kanilang missions na idalaga mo para sa kanila. Paingatan mo po sila Eva Abad, Belberania, si Lem, Chris Endoti at si Ate Hilda. Saan man po sila naroon, Panginoon, gabayan mo po sila, pagkalooban ng pag-iingat, ng lakas ng spiritual, Panginoon, at ng kanilang katawan upang magawa nila ang tungkulin na ibinigay mo po sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang pagpapagal at pagpapagamit sa iyo. Dalangin din po namin, Panginoon, sa umagang ito, ang bawat member ng aming iglesia. O Lord, gabayan mo po ang may mga sakit at may mga problema ang pinagdaraanan, Panginoon. Ingatan mo po, Panginoon, yung may mga karamdaman, ipuin mo po ang kanilang mga katawan, Panginoon. At kumilos ka po sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin din po namin ang aming bansa. Nilalapit namin sa iyo at tumutulog kami sa iyo. Na makaawa po kami, awaan mo po ang bawat isa sa amin. Ang aming Pangulo, gabayan mo, O Lord, ang opisyales ng aming gobyerno at ahensya ng gobyerno, Panginoon, naway magkaroon po ng karunungan sa pagharap sa problema, sa kalamidad, at maging sa mga nararanasan na pangaharas ngayon sa West Philippines. Maging matapat nawa sila sa kanilang mga gawain at magkaroon po ng tapang na may takot sa iyo, Panginoon, sa pagharap sa mga suliranin. Nilalapit din namin sa iyo, Panginoon, kung may mga kalamidad na mga mararanasan, Panginoon, paging handain mo po, O Lord, ang mga ahensya ng gobyerno upang makatugon ng maayos sa tamang panahon, sa tamang oras, Panginoon. Dalangin po namin na magkaroon po ng maayos na seguridad ang aming bansa sa nangyayari po na panghaharas sa West Philippine Sea, sa aming mga Coast Guard, Panginoon, at kusundulahan na nagbabantay sa aming seguridad. Pag-ingatan mo po sila at kumilos ka po sa kanila, Panginoon. O Lord, nawa po ay hindi na po lumala ang sugalot na ito, hindi na po humantong sa mas malalang karahasan, Panginoon. Patuloy po namin nilalapit ang proteksyon para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. At hindi lang po dito,
kundi sa buong mundo. Kumilos ka po, Panginoon, sa mga lugar na nakararanas ng giyera, ng kaguluhan, ng tagutom, at ano pa mang sakuna, Panginoon. Ikaw, O Lord, ang kumilos. Alam mo po, Panginoon, ang damdamin at kaisipan ng bawat isa, Panginoon. Kaya naman nilalapit namin sa iyo at dinudulog ang lahat ng ito. Ikaw po, O Lord, ang mag-iingat sa pagdedesisyon ng mga leaders ng bawat bansa, Panginoon, upang matugunan din ang kahirapan ng bawat mamamayan ng aming bansa, ng kanilang bansa at ng buong mundo, Panginoon. Kumilos ka po, O Lord, sa mga leaders, sa mga nakatataas, at hanggang sa mga nakabababa, Panginoon, at maging sa mga ordinaryong mamamayan. Maraming salamat, O Lord, sa umagang ito. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa tanging kabutihan mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-awit, isa lang din sa gusto ko lang din i-share. While I prepare haba yung journey namin ni Joanna dito mahaba-haba siya, mga 3 months ata. So yung pag-prepare ko nun is, nag-struggle ako. I'm also nakikipag-ligawan kay God kasi I know that God really wanted me to be back sa ministry. And then, paano kaya, alam mo, isa sa mga naisip ko, no, how patient yung mga kapatid natin in reaching out. And one thing that strike sa akin is it because of yung patience na binigay sa kanila ni God, and then kung paano wino-work on ni God yung mga taong nire-reach out. Isa lang ang sentro kasi ng ating goal. Kaya siguro yung team din natin is make one, be one, make one. Because ano ba talaga yung purpose natin in life? And yung sentro ng pinagbibigyan natin ng effort, ng oras, walang iba, syempre, hindi si God. But then, it's also a self-reflection sa atin na yun nga ba talaga ang sentro natin. No, as we sing this next song, let's give Him back. Let's reflect, no, with God and with Jesus kung ano ba talaga yung mga efforts, mga oras na binigay natin, ginugugol natin sa bawat oras na binibigay natin, no, sa ating trabaho, sa ating pamilya, at syempre para din kay God. So let's all stand up. Let's use this time to also pray, shout to Him, ano yung mga struggles natin, and then let's bring Him back the glory to service. Beginning to the end.
Sana mag-glorify ka namin sa pakikinig at may sa buhay namin ang iyong salita sa umagang ito. Salamat muli, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo maupo. At meron tayong mga Biblia. Prepare na po natin ang ating Biblia sa 1 Peter chapter 5 verses 1 to 6. At tatawagin ko po si Brother Ando para maghayag ng mensahe. Naka-fix na siya dito. Okay, sige. Magandang umaga sa lahat. I hope that would work. Pwede pong magsasurvey lang ako. Sino na dito ang nagka-COVID? Pwedeng itaas lang ang kamay. Yung mga na-COVID, so, marami-rami dito sa side na to. Meron din dito. Ba't si Ate Liway? Pala, no? Ano yung nararamdaman? Meron bang yung tinatawag na, ano nga ba yun? Long COVID effect sa inyo? Meron? Wala sa'yo? Wala naging mas madaldal ka, Ate Beth? No? Nagka-COVID ako nitong taon lang na ito nung umpisa ng April. Start bali ng April. At ang isang nararamdaman ko na posible na effect ng COVID pero pwede rin naman nakatandaan lang ay madali akong mapagod. Ang dali-dali ko nang mapagod. At pangalawa, naging mas makakalimutin ako. Pero siguro katandaan din lang yon, pero mahalaga mga kapatid na ang katawan natin ay malakas para mailaban tayo sa COVID, At ito ay statistics. Nakuha ko ito sa World Meter. At sinasabi nito na maski na nitong taon ng 2024, may mga cases pa rin ng COVID. Hindi pa siya tapos. Ang data dito bale pinapakita na as of April 12, 2024, at ito yung pinakahuling data, meron pa ding 6,138 cases of COVID. Totoo ba ito, Doktora? No? Kaya maganda na nag-iingat pa rin tayo, lalo na kapag nagpupunta sa mga siksik na lugar. Ako, palagay ko, nakuha ko yung COVID yung sa travel. Nagbiyahe ako sa Mindoro, nagpunta sa airport, maraming tao, at ang lakas ng loob ko na hindi na mag-mask. Ito naman ay information tungkol sa cases bale ng flu or flu-like illnesses 2023. At sinasabi dito sa data na ito, report ito ng Rappler, na umakyat ng 45% more noong 2023 ang cases ng flu-like
illnesses compared sa 2022. At ang kailangan natin para mas maiwasan natin, mas malabanan natin ang mga infections, ang mga sakit, kailangan na malusog yung ating katawan. No? At pwedeng isipin natin ano ba yung mga ginagawa natin para maging malusog ang ating katawan. Umingiti si Oxy kasi ay bago ako nagka-COVID, ang vitamin C ko ay yung mumurahin na vitamin C. No? Tapos nung nagka-COVID ako, meron akong kaibigan, isang national scientist, sabi, inumin mo yung with zinc. Yung iniinom sa bahay with zinc. No? Pero sabi ko, hindi ko kailangan yan. Pero mula noon, yun na rin yung with zinc na ang iniinom ko. Kailangan natin ng malakas na pangatawan. Hindi lang sa gamot, hindi lang sa tamang tulog, hindi lang sa tamang pananaw sa buhay. No? Maraming nakakaapekto sa ating kalusugan. Pero ang magandang kalusugan ay panlaban natin para sa mga sakit. Ganon din naman ang iglesia. Ang iglesia ay kailangang may panlaban sa sakit, ang sakit ng pagsubok na pwedeng iba't iba, pwedeng internal na pagsubok, pwedeng external na pagsubok. At pwede din nating i-apply sa atin individually bilang mga mananampalataya. No? Yung kalakasan natin bilang mananampalataya. Ano ba yung ating mga kailangan? Para sa araw na ito, tututukan natin yung iglesia. Ano ang kailangan ng iglesia para ito ay maging mas malusog, para malabanan niya ang pagsubok. Pero maski man ang focus ay iglesia, sana ay makita natin yung halaga ng mga pointers sa individual na buhay natin bilang mga mananampalataya. Ano ang kailangan natin upang tayo na isang iglesia ay malusog? At ang titingnan natin ngayon ay mga payo ni Apostol Pedro na kukunin natin sa 1 Peter 5:1-6. O yun ang gagamitin natin, kukunin natin ano ang ating mga kailangan bilang isang iglesia upang tayo ay maging malusog at upang tayo ay magkaroon ng panlaban sa mga pagsubok. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa kalusugan ng bawat isa at pagpapahintulot mo na makaparito, makasama namin ang isa't isa sa pananambahan. Salamat sa iglesia, Panginoon, na itinatag mo sa pamamagitan nito, napapalakas kami sa tulong ng iyong salita, sa tulong ng bawat mananampalataya na iniligay mo, Panginoon, dito sa iglesia. Panginoon, tulungan mo kami na makita at magkaroon ng resolve sa mga maririnig namin, yung pagtulong sa sarili namin, pagtulong sa iba, paghingi ng tulong sa iyo, upang kami individually ay maging malusog, upang kami bilang isang iglesia ay maging malusog. Be with us, Lord, in Jesus' name. Amen. Just a bit of a background, no? Para kanino yung 1 Peter na nasulat. Si Apostol Pedro ay yung author nito. At ang sabi niya sa verse 1, mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ito ay mga iglesia na hindi niya napuntahan. No? Kasi siya ay nanatili sa Jerusalem, pero siya bilang punong elder ng iglesia sa panahon na yon
ay minarapat niya na magbigay ng sulat upang magbigay ng encouragement at magbigay ng pointers sa mga iglesia kung papaano nila haharapin yung challenges sa kanilang buhay bilang iglesia. Challenges sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya. Sa panahon na yon ay matindi ang pag-uusig sa mga mananampalataya. At dahil sa pag-uusig na ito, ay madaling manghina ang isang mananampalataya kung hindi matibay ang kanyang tungtungan, no, sa kanyang pananampalataya. Tayo po tayo, basahin natin ang 1 Peter 5:1-6. No? At sabayan niyo po ako sa pagbasa nito. Basahin natin. Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. At pagparito ng pinunong pastol, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang mga mababang kalooban. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain kayo pagdating ng takdang panahon. Maupo po tayo. Sa sulat na yon, naka-address bale, merong sinasabi tungkol sa mga namumuno. Ano ang kailangan na gawin ng mga namumuno para magkaroon ng isang malusog na iglesia? Nagkaroon din ng bahagi na naka-address sa mga kasapi ng iglesia. In particular, ginamit yung salitang kabataan, no, sa iglesia. At sa bandang huli, makikita natin yung direct na mga salita para sa buong iglesia. At yan yung magiging daloy ng ating pagtingin sa verses 1-6 ng chapter 5 ng 1 Peter. So, verse 1, ang sabi, sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Pansinin ninyo, ang sabi niya, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia. Parang sinasabi niya dito, ang aking sasabihin sa inyo ay hindi theoretical. Ang aking sasabihin sa inyo ay base sa karanasan. Dahil kayo na pinagbibilinan ko bilang mga matatanda, ay yung aking sasabihin sa inyo ay galing din sa aking karanasan bilang isang pinuno ng iglesia. At mahalaga naman ito, di ba? Tayo, kung kukuha tayo ng payo sa isang tao, kadalasan mas gugustuhin natin na yung hihingan natin ng payo ay medyo malawak yung karanasan. No, para hindi limitado at may huhugutan siya doon sa kanyang ipapayo sa atin. Dito bale, sa pagpasok pa lang ng verse 1 ng chapter 5, sinasabi ni Apostol Pedro, no, makinig kayo, ang sasabihin ko sa inyo ay base sa aking karanasan. Pangalawa, ang sabi niya, saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Idinidiin ni Apostol Pedro sa mga salitang ito na kung anuman ang kanyang pamumuno,
ay nakabase kung paano niya nakikilala si Jesus. At ang sabi niya ay, saksi ako sa paghihirap ni Jesus. At meron din siyang forward-looking na aspect. Sabi niya, makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. At mahalaga yon para sa lahat sa atin na alam natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. At alam din natin kung ano ang hinaharap natin bilang mga mananampalataya. Sinabi niya, saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo. Kung itatranslate natin, kung ano ang ibig sabihin, marahil sabi niya, alam ko ang isinakripisyo ni Kristo para sa akin. At mahalaga yon para sa atin, na alam natin kung ano ang isinakripisyo ng Panginoong Jesus para sa atin. Kaya sabi niya sa talatang ito, maaaring sinasabi niya, kaya marapat lang na mamuhay ako ng may pasasalamat. At hindi ba ang involvement natin sa ministry, ang pamumuhay natin bilang isang mananampalataya, ay dapat ito yung isa sa mga bumabalot sa buhay natin. Yung pasasalamat sa Panginoong Hesukristo para sa ginawa niya sa atin. Sabi niya, makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Pwede niyang sinasabi, bakit siya makakabahagi? Kasi siya ay lumalakad ayon sa nais ni Jesus. At hinahayag niya dito na merong darating, malapit ng ipahayag. Makakabahagi ako sa karangalang iyon. Nasabi ni Apostol Pedro, meron siyang pananabik. Doon sa kung ano ang darating, at ang darating ay ang eternal. At marahil sa atin yun yung isa sa mga mahirap na bagay, individually bilang mga mananampalataya, na magkaroon tayo ng outlook for what is eternal. Sanay tayo na isipin kung ano ang bukas, ano yung next month, next year. Pero yung forever, marahil ay hindi natin naiisip, pero kailangan nating isipin. At dito bale, ay sinasabi ni Apostol Pedro, iniisip ko yung eternal. At sana'y gawin din natin. Manabik tayo kung ano ang inihayag ng salita ng Diyos sa atin tungkol sa mga matatamo natin sa future at lalo na sa kabilang buhay. Kung isa-summarize yung introduction part ng verse 1, makukuha natin doon yung katotohanan na kailangan ng matibay na pundasyon sa pananampalataya individually, matibay na pundasyon ng iglesia na nakatungtong kay Kristo para ito ay maging malusog. Kailangan ng iglesia, lalo na sa mga namumuno, ng matibay na relasyon kay Kristo. Para sa malusog na iglesia, kailangan sa mga namumuno, matibay ang ating relasyon kay Jesus. Verse 2, ang sabi ni Apostol Pedro, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ang mga tagapamuno. Namumuno ka hindi para ipatupad ang gusto mo. Ikaw ay namumuno upang maging isang tagapangalaga ng mga mananampalataya na inilagak ng Panginoon sa atin, sa inyo. Si Jesus, ito yung scene na nabuhay na siyang muli, di ba? Tapos nagkita-kita sila ng kanyang mga apostol sa malapit sa beach ba yan ng Lawa,
no? At kumakain sila at ina-address directly to Peter but addressed to us all at doon din sa iba pang mga disipulo na nandoon. Ang sabi ng Panginoon ay, feed my sheep. Do you love me? Feed my sheep, yun ang sagot ng Panginoong Jesucristo. Tend my sheep. Bilin ni Jesus sa mga namumuno sa iglesia. Feed my sheep. Feed ng salita ng Diyos. No, may pangangailangan ng pagtuturo. May kailangan ng pagtayo sa harapan. Ano ang involved dito? Kailangan mo ring mag-aral. Kailangan mong maghanda. No? Tend my sheep. Pag-ingatan mo sila. I-guide mo sila. Palaguin mo sila. Nurture them. And care for them. Na not necessarily na kailangan kang magsalita, kundi by action. Ang mga ito ay bahagi ng pagiging tagapamuno. Pero kung iisipin natin, ito ay bahagi ng gawain ng bawat mananampalataya. Hindi lang ito sa tagapamuno. Ang lahat ng mananampalataya, in one way or another, merong kang role as a leader. Kailangan mong mag-provide ng leadership, care, feeding, and protection. Isa kang Bible study leader, kailangan mong gawin ito. Isa kang worship leader, kailangan mong gawin ito. Namatay ang... Alagaan ninyo yung kasunod, ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Reminder bale, na sa mga namumuno na ang mga mananampalataya sa iglesia ay hindi sa namumuno. Na ang mga mananampalataya sa iglesia ay kay Jesus. Ang iglesia ay kay Jesus. No? Yun yung reminder dito ni Apostol Pedro. Kaya, ibig sabihin, pananagutan ng mga namumuno kay Jesus yung kanilang pamumuno sa kanyang iglesia. At mahalaga ito. Kailangan ng iglesia ng mga tagapamuno na tinatanggap yung responsibilidad na yon, na accountable sila kay Jesus. Na sila ay mga katiwala. Hindi sila yung may final say. Ang may final say ay si Jesus. Idinugtong ni Apostol Pedro, alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Pero di ba, kung minsan ay napipilitan tayo sa ating mga ginagawa. Pero ito ay reminder ni Apostol Pedro sa atin, huwag kang mapilitan. Kung ikaw ay napipilitan man sa ngayon, isipin mo, ito ay hindi naman para sa tao. Ito ay ginagawa mo para sa Diyos. At maigi na lang na tanggapin mo ito ng maluwang. Huwag kang mapilitan. Mahalaga na yung mga tagapamuno ng iglesia ay willing na maglingkod. Tayo ay nagkakaroon ng election ng mga tagapamuno kada taon. Nagkakaroon ng nomination around November, December, at ang election ay nangyayari sa congregational meeting. Bago mailabas ang official na tala ng mga nominees,
bahagi ng gawain ng council ay kausapin ang bawat nominee. At ang isa sa mga tanong ay, willing ka ba na maglingkod? At siguro ang mahirap, marami ang nagsasabing hindi sila willing. At kung sila ay hindi willing, natatanggal sila sa listahan. Kasi mahalaga na willing siya. Pero challenge sa bawat isa sa atin, mga kapatid, no? May pangangailangan ng iglesia. At ang pangangailangan na ito ay hindi matutugunan ng iilan lamang. Ito ay kailangang may pagsama-sama ng lakas. No? We can take turns in the leadership work within the church. Kaya sana sa susunod, manominate kayo, no? At ang paglakad ninyo sa inyong buhay mananampalataya ay maayos, matibay. Sana ay i-consider nyo na kayo ay maging bahagi ng council. At kung hindi man sa council, ang daming mga leadership positions, ang daming ministry positions. Ang pagtuturo sa Sunday school ay leadership position. Sana ay nandun tayo, nakikibahagi sa mga gawain ng iglesia. Ang isang tagapamuno, kailangan ay alam niya kung ano ang requirements ng pamumuno. May times na katatapos lang nung meeting namin kagabi, may times na kailangan mong ipaisang tabi yung emotions mo para maging clear kung paano tatakbo ang usapan. Kung minsan meron tayong biases, pero kailangan tingnan natin yung karunungan na ibinigay ng Panginoon sa pangkalahatan. At yan yung the way the Lord of life works. Ang mga desisyon ay hindi galing sa isang tao, hindi galing sa council, ito ay galing sa congregation. Kaya tayo ay nagbobotohan. Mahalaga na merong burden sa iglesia ang mga tagapamuno. Kaya mahalaga din sa mga nagno-nominate, kilalanin natin yung ating mga nino-nominate. Sila ba ay lumalakad ayon sa salita ng Diyos? Sila ba ay may burden sa iglesia? Mahalaga ang mga bagay na yon. Yan ang nais ng Diyos. Dugtong ni Apostol Pedro. Ang paglakad ayon sa kalooban ng Diyos ay magbibigay sa mga namumuno ng kaluwagan ng loob sa pamumuno. Kasi ito ay will ni God. At bahagi yon ang kailangan nating tanggapin. Ang paglakad ayon sa kalooban ng Diyos ay magbibigay ng burden o desire upang mamuno. Para sa malusog na iglesia, kailangan sa mga namumuno, matibay na relasyon kay Jesus, pangangalaga sa mga kaiglesia, pagtanggap sa responsibilidad bilang mga katiwala, willing maglingkod at may burden para sa iglesia, lumalakad sa kalooban ng Diyos. Verse 2, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, sabi. Hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Yung kabaliktaran ng pamumuno na napipilitan ay pamumuno na may willingness at may burden para sa iglesia. At ang sabi ni Apostol Pablo, address kay Timothy, na isang batang pastol, isang batang elder ng iglesia. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanya, at ito ay para din sa ating lahat. If a man is eager to be a church leader,
He desires an excellent work. At sana ito ay magbigay sa atin ng encouragement, magbigay ng challenge, no? Na maging willing tayo na tumayo bilang isa sa mga tagapamuno ng iglesia. Sinabi ay huwag maging tagapamuno dahil sa kabayaran. Ano ba yung mga pwedeng kabayaran? Pwedeng status, no? Pwedeng gusto mong mamuno, no? Maling motivation dahil ano nga ba yung status? Titingalain ka, no? Parang nasa pwesto ka, merong ang power. No? O pwede sa ibang iglesia at dito din naman, no? Kung meron tayong mga paid positions, yung monetary gain. At may mga alam ako na nagkaroon ng mga malalaking problema sa iglesia dahil ang namumuno ay ang kanyang primary interest ay yung monetary gain. Meron din marahil karanasan ang ibang iglesia na yung status at power ang habol ng mga gustong mamuno. Well, ang sabi ni Apostol Pedro, wag yon ang gawin mong motivation. Sa monetary gain, kailangan naman na masuportahan natin ang ating mga full-time na manggagawa. Siguro isa yon sa malaking pinagpapasalamat ko sa iglesyang ito na patuloy ang gawain ng iglesia. Maski na wala tayong full-time na pastor. Siguro yan, mga kapatid, isipin ninyo na si Jesus talaga yung kumikilos, no, para magpatuloy ang gawain sa iglesia. Pero that is not to say na hindi natin kailangan ng pastor. Ako naiisip ko sa aking gawain bilang preaching pool coordinator, no? Ako yung isa sa mga nagnanais na sana'y magkaroon na tayo ng pastor. At malaki din naman talaga ang magiging tulong ng pagkakaroon ng pastor sa pagbibigay ng care, pagbibigay ng gabay para sa ating lahat. Pero marahil ay hindi pa panahon, pero sana ay soon magkaroon na rin tayo, no? Verse 3, no? Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan. No, bali ito sa mga leaders, hindi yung ikaw yung boss, no? Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. Mabigat na charge, no, para sa mga namumuno. Ikaw ay namumuno upang maging halimbawa sa iyong mga pinamumunuan. Sa Lucas 22, 25, 26, ito yung topic, merong mga disciples, si Jesus na nagtalo-talo, kung sino yung parang number one sa kanila, sino yung pinakahigit sa kanila. Ito yung naging sagot ni Jesus sa kanila. Ang mga hari ng mga hentil ay pinapanginoon ng kanilang nasasakupan, at ang mga may kapangyarihan ay nagnanasang matawag ng mga taga-tangkilik. Ngunit, hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay sa pinakamababa, at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Dito yung the first will be last and the last will be first, no? May dalawang occasion na the same topic about leadership, yung makikita natin sa diskusyon ni Jesus sa kanyang mga disipulo.
Pinakita ni Jesus, no, naging halimbawa siya kung paano maging servant. Nung Last Supper, pagdating nila doon sa lugar, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Na yung gawain na yon ay ginagawa ng napakamababang alipin sa bahay. Pero ginawa ni Jesus yon upang siya ay maging halimbawa, no, sa kanyang mga disipulo. Magandang isipin natin, no, tayo ng mga namumuno o tayo ng mga individual na mananampalataya. Meron bang mga panahon at saang panahon maaaring itinataas natin ang ating sarili? Maganda, gusto ko yung example na yung merong dinner tapos yung mga Pharisee, uupo sila sa pinaka-maimportanteng upuan, no? Pero ang sabi ni Jesus, no, wag gawin yun, no? Baka paalisin lang kayo nung may-ari, mapapahiya pa kayo. Do we tend to do that? Do we give importance to ourselves? Mahalaga na isipin natin na tayo ay mga halimbawa ng isang tapat na mananampalataya. Ito'y para sa lahat sa atin. Ang mga kapamilya ng mga mananampalataya, ang mga kapitbahay ng mga mananampalataya, ang mga kainisan ninyo na hindi mananampalataya o mananampalataya, well, tinitingnan ang bawat kilos nyo, pinapakinggan ang bawat sasabihin, at sasabihin, kung hindi Kristiyano, pwedeng sabihin, ay ganyan ba ang Kristiyano? Isipin natin na, at lalo na sa mga namumuno, mas mabigat yung charge na tingnan natin ang ating buhay, tayo ba ay magandang halimbawa para sa iba? Para sa malusog na iglesia, kailangan na may pusong servant leader ang mga namumuno. Na sila ay namumuhay bilang mga mabuting halimbawa ng tagasunod ni Jesus. At tanong natin ito sa ating sarili, namumuno ka man o hindi, pero lalo na kung ikaw ay namumuno, ano yung ating iminomodelo sa ating mga kaiglesia? Namumuno ka pero late ka sa mga activities. Late ka sa worship service. Namumuno ka pero hindi ka laging uma-attend ng worship service. Namumuno ka pero ang iyong lengguwahe ay hindi ka aya-aya. Namumuno ka pero masyado ka pa rin pabida. Namumuno ka pero grabe pa rin ang pagsisinungaling mo. Hindi ka magandang halimbawa para sa ibang, para sa mga kaiglesia. Verse 4, at pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Ang dapat na hangarin ng mga namumuno ay hindi ang papuri ng tao, kundi ang papuri ng Diyos. At marinig ang mga salita ni Jesus na, well done, good and faithful servant. Sa gayon, ang sabi ni Apostol Pedro, ang mga namumuno ay makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero reminder, yung lahat ng nabanggit na parang guidelines para sa mga namumuno, ito ay guidelines din sa lahat ng mga mananampalataya. Inaasahang nakikita rin iyon sa mga miyembro ng iglesia. Upang malusog ang iglesia,
ang mga kaiglesia ay dapat na handang sumunod. Sabi sa verse 5, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Ginamit ang salitang kabataan sa translation na ito, pero kung babalikan mo yung Greek na word, mas nagre-refer ito sa batang mananampalataya. Isa kang bagong mananampalataya. No? Hindi ito yung by age, no, kundi sa faith. Ang sabi ni Apostol Pedro, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. At ang element ng pagpapasakop ay nandun sa salitang magpakumbaba. Doon bali siya nakalagay. Upang ikaw ay makapagpasakop. Tama ba yun? Yung ginamit kong salita. Kailangan mong maging mapagkumbaba. At paalala niya dito sa kanyang isinulat, sinabi niya, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang mga mabababang kalooban. Pero ang pagpapasakop ay hindi blind obedience. No? O pag walang imik sa pagtanggap ng mga desisyon. At siguro yun yung isang gusto ko din sa iglesyang ito, na meron talagang forum para mapag-usapan at binibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na makapagsalita kung ano ang kanilang saloobin, ano ang kanilang damdamin, ang kanilang opinyon sa isang issue na kailangang pagdesisyonan ng iglesia. Sa mga panahon na yon, ini-encourage ang bawat isa na magsalita, no? At marinig bago makagawa ng isang desisyon. Pero kapag nakapag-desisyon na, sana'y wala nang kasapi sa iglesia na patuloy pa din na nagsasabi ng hindi ko naman yun gusto. Sila lang naman ang may gusto nun. Yan ay hindi pagpapasakop sa pamamaraan ng iglesia. Yon ay hindi pagpapasakop sa mga namumuno sa iglesia. Kung wala mang congregational meeting, may paraan, pwede namang magsabi sa mga sa council kung mayroong gustong mapag-usapan. No? May lugar ng pagpapahayag ng saloobin sa mga nangyayari sa iglesia. Ang pagpapasakop sa mga namumuno ay pakikitungo na may paggalang at pagkilala sa ibinigay na otoridad sa kanila. May dalawang step para sa mga namumuno. Ang una doon sa, at least for the council, may nomination, may election. Pero ang paniniwala natin, kalooban ng Diyos ang siyang naghahari sa prosesong yun. At ibinigay ng Diyos yung otoridad doon sa mga na-elect upang maging mga tagapamuno ng iglesia. Ganon din sa mga discipleship groups. No? Sila ay, ang mga discipleship handlers, leaders, ay mga tagapamuno. At kailangan makinig din tayo sa kanila. Magpakumbaba kayong lahat, ang sabi dito. 6, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Para sa malusog na iglesia, ang lahat ay makitungo sa bawat isa ng may pagpapakumbaba. At ito ay mahalaga, no? Sa atin, no, sa interactions natin sa isa't isa. Paalala ni Apostol Pedro sa atin, makitungo tayo ng may pagpapakumbaba.
Paano ito in practical terms? No? Kung iisipin natin, maraming problema ang iglesia na nagmumula sa kakulangan ng pagpapakumbaba. Maaring madali tayong makakita ng kakulangan ng iba. No? Madali tayong magpula, tama ba yun? Mag-comment ng negative, no? Magpulaan ng isa. No? Kasi parang sa isip natin, mali. No? Bakit ganun ang ginawa? No? At marahil ito ay dahil sa naiisip ng tao na kung siya yung gumawa, baka mas maigi. No? Mas may pagpapahalaga sa sarili, tinataas ang sarili. No? Pagsusungit, simple lang, no? Pero pwedeng ito ay dahil hindi nagpapakumbaba. Pagiging defensive kapag may nag-comment, no? Na ang intention ng nagko-comment ay para matulungan ang kinakausap. Pero hindi lang defensive, pwedeng ang pagsisinungaling ay sanhi din bale ng hindi pagpapakumbaba, hindi pag-amin ng kakulangan, hindi pag-amin ng maling nagawa. Kung hindi natin iisipin ang kapakanan ng iba, then ang iniisip lang natin ay ang kapakanan natin, hindi ito pagpapakumbaba. Kung gusto natin ng atensyon, ito ay hindi pagpapakumbaba. Sabi sa Philippians 2 verses 3 to 6, "Don't be jealous or proud, but be humble and consider others more important than yourselves. Care about them as much as you care about yourselves, and think the same way that Christ Jesus thought. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God." At sabi po sa Mateo 7:12, "Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta." Si Jesus po ay nagsasalita dito sa Mateo 7. Sa verse 5, 1 Peter 5:5, "All of you clothe yourselves with humility towards one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble." Sa English, no, tiningnan natin ito kanina sa Filipino. Pero magandang paalala sa atin. Hindi tayo magtatagumpay sa mga naisin natin kung tayo ay hindi nagpapakumbaba. Hinahadlangan ng Diyos ang mga nagmamataas, ngunit ang kanyang biyaya ay iniaabot niya sa nagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay susi sa pagkakasundo sa iglesia. Kung iisipin natin yung mga interpersonal na conflicts natin, susuriin natin ang ating sarili, baka matitrace back natin ito sa lack of humility. But with humility, maraming problema na maaaring hindi na natin daranasin sa iglesia. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pedro, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagpapakumbaba ay pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. At dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Para sa malusog na iglesia, ang iglesia ay magpasakop sa Diyos. At pwedeng tanungin, ano ba yung mga katangian ng isang iglesyang nagpapasakop sa Diyos? At nais kong tingnan ng tatlo na bagay lamang, o apat, ay, hindi ko matandaan kung tatlo o apat ito. Ang iglesyang nagpapasakop sa Diyos ay isang iglesyang si Jesus ang tagapamuno. At mahalaga yon na i-remind natin yon lagi. May mga
iglesia na nagko-collapse, nagsasuffer, kasi nakatungtong sila sa leadership ng tao. Kapag nawala yung tao, nagko-collapse ang iglesia. Pero muli, pagpapasalamat ko sa iglesyang ito, nag-retire si Pastor Sam, nagpatuloy tayo bilang isang iglesia. Bakit? Kasi kinikilala natin na ang tagapamuno natin ay si Jesus, hindi tao. At mahalaga yon, mga kapatid. Kung sino man ang tumatayo sa harapan, siya ay binigyan lamang ng authority ni Jesus. Si Jesus pa rin ang final authority. At ang final authority ay nasa salita niya. Kung may ginagawa ang mga leaders na hindi na naaayon sa salita ng Diyos, tanggalin ang leader na yon. Kung may mga desisyon ang council na hindi maka-Diyos, kailangang paalalahanan, council hindi yan maka-Diyos. Hindi council chairman, hindi ang council ang tagapamuno. Ang tagapamuno ng iglesia ay si Jesus. Si Jesus ang bumubuo ng iglesia. Dahil tinubos niya ang bawat isa kapalit ang buhay niya. Hindi dahil sa ikaw ang nag-umpisa ng Bible study, nagkaroon ngayon ng mga tao na nakabuo ng iglesia. Hindi mo dapat sabihing ikaw ang nagtayo ng iglesia. Ang nagtayo ng iglesia ay si Jesus. Hindi tayo ang nagtatayo ng iglesia. Hindi ang mga misyonero ang nagtatayo ng iglesia. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pedro, paalala sa mga namumuno, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Mahalaga, mga kapatid, kapag nagpapasya tayo sa council, sa kanya-kanyang mga small groups, no? Kung may pagpapasya, tanong, ano ba pala sa palagay natin ang dapat gawin, kundi ang tanong ay, ano kaya ang nais ni Jesus sa ganitong sitwasyon? Sa ganoong paraan, nire-remind natin ang sarili natin na gumagawa tayo ng desisyon ayon sa salita ng Diyos at hindi ayon sa ating sariling opinion. Because our opinions can be clouded by our backgrounds, by our biases, and by our emotions. Matagal na ito, yung What Would Jesus Do? Ano yan? WWJ? JD, no? What would Jesus do? Pero maganda siyang itanong, di ba? Maganda siyang ulit-ulitin natin sa sarili natin kung meron tayong gagawin, kung meron tayong desisyon na gagawin, itanong natin sa sarili natin, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Ang iglesyang nagpapasakop sa Diyos ay isang iglesyang ang lahat ay manggagawa. At ito ata yung topic na diniscuss ni Pastor Joel 2 Sundays ago. At ito ay nakabase sa salita ng Diyos. Ang bawat isa sa iglesia ay may kaloob. At ang kaloob na yon ay para sa ikalalago ng bawat isa sa iglesia. Ito ay hindi para sa iyo na itago. Ano ang ibig sabihin nito? No? Una, ang salitang iglesia ay assembly, kalipunan, pagsasama-sama. No? Ang isang iglesia ay kalipunan ng mga manggagawa ng Diyos. Paalala, walang member ng iglesia na walang kaloob. Kung sinasabi nyo sa sarili ninyo na wala kayong kaloob, ginagawa nyong sinungaling ang Diyos. At ang kaloob ay ibinigay para sa ikalalago ng bawat isa. Kaya mahalagang tanungin, ano kaya yung ating kaloob?
On the part of the believer, kailangan ay merong effort na malaman kung ano ito, madiskubre kung ano ito. At ang isang tanong, paano mo matutulungan ang sarili mo para madiskubre mo kung ano ang iyong kaloob? Sabi sa 1 Peter 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayanang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Sa Roma, mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Dalawang bagay, kung hindi mo sinisikap na madiskubre kung ano ang iyong kaloob, hindi mo tinutupad ang kalooban ng Diyos. At para sa mga tagapamuno, kung hindi nag-encourage at nagbibigay ng opportunity para sa mga miyembro, kung hindi nag-challenge ang mga namumuno sa mga kasapi, then we've failed in our ministry. Kasi kailangan na ma-encourage natin ang bawat isa na ma-practice yung kanilang kaloob. Madaming kaparaanan, hindi lang yung nakikita dito sa harapan, kundi yung mga kanya-kanyang interactions. Ang isang malaking kakulangan ng iglesia ay yung visitation. At gagawa ako ng dahilan kung bakit. Excuse siguro para sa akin. Ang lahat ng mga manggagawa natin ay on a volunteer basis. Pero may kailangang dalawin. Sana naman, mga kapatid, baka pwedeng makatulong. Hindi ka namumuno, pero alam mo kung sino yung dapat na dalawin, bakit kailangang dalawin, baka pwedeng dalawin mo na. Kung merong kailangang kausapin, baka pwede kausapin mo na. May kailangang i-encourage, baka pwede i-encourage mo na. Sa gayon, natutulungan natin ang isa't isa. Marami tayong mga kasamahan sa iglesia na hindi natin nakikita ng matagal. Magtulungan tayo. Kung meron kayong kakilala, alam na hindi ko na siya nakikita, pero nakapag-interact ka sa kanya dati, baka pwedeng tawagan mo, pwedeng kumustahin mo. Yan ay magiging napakalaking tulong para sa council. Worship service, ang daming opportunities ng gawain. Pati yung pag-aayos ng upuan after the service, pag-aayos after the service. Kapag tayo ay may gawain, pati yung pag-aayos ng mga pinggan, yan. Pwede naman yon, no? Bali, yung gift mo ay gift of service. Madaming opportunities to be part of a small group. At kung gusto ninyo na magkaroon ng formal, kausapin ang council kung paano. No? At dito sa harapan, ako ay humihingi ng pasensya sa aking mga minimit kapag kalinggo. Hindi ko kayo namimit regularly. No? Although sikapin natin, no, na tayo ay makapag-meet regularly on Sundays, no, before the service. Maraming pangangailangan ng iglesia. At ganoon din, maraming pangangailangan ang nasa paligid natin. Kung may naisip kayo, bilang isang iglesia, i-discuss natin, pero kailangan ng manggagawa. Kailangan ng mga katawang kikilos. Ang iglesyang nagpapasakop sa Diyos ay iglesyang ipinagpapatuloy ang gawain ni Jesus. Ano ang gawain ni Jesus?
Ang sabi niya sa Lucas 19, naparito ako upang hanapin at iligtas ang naligaw. Pagpatuloy natin, be one, make one. No? Pero yung sa be one, make one na ito nakapaloob dyan, yung paglabas natin at pagbahagi ng salita ng Diyos. Ito yung nasa Mateo 28, 19-21. Natutuwa ako dahil si Lem ay talagang pursigido na i-push ang iglesia, no, dito sa discipleship. Kinakailangan natin yun. Ang iglesyang nagpapasakop sa Diyos ay iglesyang ipinagpapatuloy ang gawain ni Jesus. No? Kailangan natin na consciously, actively, i-engage natin ang iglesia as a church, no? In the work of evangelism and discipleship. Kung hindi natin iyon ginagawa, hindi tayo nagpapasakop kay Jesus. Sa pagtatapos, sa isang malusog na iglesia, ang mga namumuno ay dapat na namumuhay na malapit kay Jesus. Pero hindi lang ito para sa namumuno, ito ay para sa lahat sa atin. Nagsusumikap sa pangangalaga sa mga kaiglesia, namumuhay na magandang halimbawa sa kaiglesia. At muli, ito ay hindi lamang sa mga namumuno, ito ay para sa lahat. Ang mga kasapi ay nagpapasakop sa mga namumuno. Ang lahat ay nakikitungo sa bawat isa na may pagpapakumbaba. Ang mga namumuno ay nagpapasailalim, nagpapasakop sa congregation. Dahil sa decision making natin, congregation ang gumagawa. At ang bawat isa sa inyo ay may karapatan na mag-express ng opinion, mag-point out ng mga dapat na itama, mga pwedeng i-improve. Ang iglesia ay nagpapasakop sa Diyos. Kung ang iglesia ay nagpapasakop sa Diyos, ito ay ang tamang daan upang siya ay maging isang malusog na iglesia. Ang malusog na iglesia ay may panlaban sa mga pagsubok. At ang malusog na iglesia ay kusang lalago. Magandang umaga sa lahat. Purihin ng ating Panginoon, napakalinaw ng mensahe niya sa atin. Ano lang yung talagang tumatak sa akin dito yung lahat ay makitungo sa bawat isa na may pagpapakumbaba. At tayo bilang iglesia, sama-sama tayo magpasakop sa ating Diyos. At isa sa mga calling natin is mag-spread ng news, mag-spread ng word, and ayon sa ating team, no, ng B1 and B1. At bilang response sa ating message, ating gabitin ang pwede tayo tumayo lahat. Every
Ate Joanna ay magbibigay ng ating announcement. Ayun po, may ilan po tayo mga anunsyo para sa linggong ito. This coming June 26 Wednesday, magkakaroon po tayo ng prayer meeting ulit dito sa Doña Carmen at 7 p.m. At si Kuya Dong Galvez ang ating facilitator po para sa araw na ito. This coming June 30 po, Sunday, 9:30 po ang ating panambahan at joint service po ang ating worship sa araw na yun kasi yan na po ang ating baptism day. So, ang ating worship leader po ay si Papa at ang ating preacher ay si Kuya MJ Dayan sa Matthew 5:1-12, The Christian. Ipanalangin po natin ang gawain natin na yun at sana po ay maging memorable ang araw ng baptism, lalong-lalo na po para sa ating mga ibabaptize. Bago po ang mga birthdays, paalala lang na meron po tayong youth hangout this afternoon po pagkatapos ng ating worship service at 1 p.m. Sa Batasan po tayo. So, lahat po ng mga interesadong youth na dumalo sa gawain na ito ay lamitan lang po natin si Ate Janina or si Kuya Rico para po makapag-coordinate ng transportation papunta po sa Batasan at pauwi ng Doña Carmen. So, 1 o'clock p.m. po yun at kasama po ang ating lunch fellowship mamaya. Ayan po, marami po tayo nag-celebrate ng kanilang birthdays this week. So, ngayon ay birthday ni Mary Grace Galvez. At bukas po ay birthday ni Maken saka ni Papa. Pagdating po ng June 26, birthday po ni Randy Tumanon. At sa June 28 po ay birthday naman ni Ate Chi. At sa June 29 po ay birthday naman po ni Ate Luisa. So marami po tayong celebrations. At pwede po natin silang awitan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat. Meron po ba tayong first-timers ngayong araw na to? Kung wala po, pero mamaya po ay magkamayan po tayo bago po tayo ay umalis ng ating iglesia. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, pinupuri ka namin para sa isang bagong simula. Sinasabi niyo na ang inyong awa ay laging bago araw-araw at ang inyong mga habag ay hindi po nagkukulang. Lord, salamat sa inyong katapatan sa amin. Patibayin ninyo ang aming relasyon sa inyo. Pinapayag namin na ikaw ang aming amang Diyos ng buhay po namin. Dalangin namin na mapuno mo ang banal na lugar na ito ng inyong presensya at inyong biyaya at malayan dumaloy sa amin ang inyong pagmamahal. Inihiling namin na pagpalain mo ang aming mga pinuno ng simbahan at lahat ng mga miyembro at mabigyan kami ng mga karunungan at pag-unawa na kailangan namin upang sumunod, magpasakop at magpakumbaba. Akayin ninyo kami sa inyong landas. Maraming salamat, Lord, sa paggabay sa amin. Tulungan ninyo na maalagaan namin ang kawan ninyo na ipinagkatiwala ninyo sa amin. At magawa namin ang nais ninyo at sumunod kami sa lahat ng mga utos ninyo para makita ninyo ang aming pagmamahal. Maraming salamat, Lord, at nandiyan kayo lagi para sa amin. Lahat po ito, tinataas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kami ay nananalangin. Amen. Tumayo po tayong lahat at tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Nasa Efeso 3:19-21 po. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-iibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na gahari sa atin. Sa Kanya ang pagluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Manatili po tayo para sa unang awit. Okay, sige. Sa ating panguling awit,
tayo magsama-sama